Yun mga bossing, naaangat pa rin ang kanyang running board mga boss. Ayan oh. All goods pa rin mga boss. Naaangat pa rin siya. Kaya lang medyo makunat na siya iangat. Kasi nga gawa ng matagal nang na-stock. Ayan. Yun, naaangat pa rin yung kanyang kasoy mga bossing. Ayan. Isa lamang to sa mga dating features ni Burara na hanggang ngayon nandito pa rin mga boss. Ayan. Okay. Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Siguro naman nakikita nyo kung nasang unit ako ngayon. Ang lakas maka-nostalgia ng unit na to mga bossing. Ayan. So isa ito sa mga tinaguriang legend ng mga traditional jeepney na sumasalang sa show way back 2010 hanggang 2013. Ayan. So isa rin to sa mga nag-angat ng imahe ng traditional jeepney dito sa atin sa Pilipinas. Kaya tara mga bossing, samahan nyo ako sa huling silip natin kay Burara bago sa tuluyang i-makeover ng kanyang bagong owner. Pero bago tayo magsimula mga bossing, siguraduhin nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lahat sa latest jeepney videos natin. Kaya let's go mga bossing, silipin na natin si Burara. Okay, ayan mga bossing, magandang araw sa inyo lahat. Self-review lang muna tayo dito dahil lang may-ari ng Burara ngayon is nasa ibang bansa. Ayan. So binigyan lang tayo ng konting pagkakataon nung caretaker nila para masilip si Burara. Ayan mga bossing. So ito is, alam ko is 2009 model dahil ako ay dating bumabakride dito, sumasama ako sa biyahe dito. Nung ito yung bumabiyahe pa sa biyaheng Guadalupe Gate 3. Ayan, kasi dati akong taga Maynila mga bossing. Ayan, so sisilipin muna natin kung ano yung mga nabago at hindi. Ayan, so simulan natin dito sa harapan. Ito pa rin yung kanyang bumper na maraming fog light. Ayan, syempre yung tatlong antena kaso wala na yung mga pandulo. Ayan, alam ko ito is gawa ni Amang. Tatlo to, tapos alam ko meron pa doon sa magkabila. Ayan, okay. Ayan din syempre yung signature ni Milwaukee nandito pa rin. Ayan, yung kanyang headlight mga bossing, yan pa rin, hindi siya nabago. Ang nabago lang dito is yung makina mga bossing. Ang makina nito dati is 4DR7, Mitsubishi 4DR7. Ngayon is 4D33 na siya mga bossing. Ayan. So ito ayan o. Ayan. 33. Ayan, yan. Nakalagay dyan. 33. 4D33. Ayan. So yung mga chrome parts niya is parang medyo mga nagbakbak na rin. Ayan. So, ayan. Okay, syempre silipin natin yung pangilalim. Ang jeep na ito ay kilala dati dahil sa pagkakaroon ng chrome under chassis parts. Ayan, chrome ang kanyang stabilizer and then yung kanyang mga molye. Ayan. So shoutout nga pala kay Boss Jason Woodstock dahil isa siya sa mga utak na itong unit na to. Ayan, eto, ayan. So kumbaga ang kwento sa akin nila Boss J dati is hinimay-himay daw itong mga dahon ng molye bago ipa-chrome kay Chrome Dazzler. Ayan, so ito din, ayan, naka-chrome din siya mga boss sa kanyang I-beam and then sa kanyang brake drum. Ayan, naka-chrome din yan mga bossing. Okay, syempre natataas pa rin yung kanyang running board. Ayan, medyo may mga tama na nga lang dahil parang sumasaya data dahil medyo mataas yata yung sa lugar na pinag-istakan niya. Ayan, next natin, naangat pa rin yung kanyang tambol. Isa rin to sa mga signature ni Milwaukee nung araw mga boss. Ayan, yung sticker ni Boss Ricky ng GRD Works. Ayan,
andito pa rin siya mga boss, still kicking and alive. And pati yun nandito sa kabila. Okay. And then syempre yung kanyang design dito ng tangke nandito pa rin. Yung chrome na ito side mirror mga bossing, nandito pa rin siya. Yung palikpik. At syempre siya nagpauso nito yung tubo na to. Ayan, sa kanyang shortpet. Imbis na shortpet na flat na yero ang ilagay, ang nilagay is tubo. Ayan. Ito is dati sumasali lagi suki ni VIP Productions way back nung nagsisimula pa lang si VIP Productions sa mga car shows niya. Ayan. Ito yung naging suki niya. Kaya meron siyang logo dun sa taas. Ayan. Okay. So dito tayo sa kabilang side. Ito naman kabilang side is naka tire cover. Ang natagal na rin to. Ayan. Siyempre sa interior niya mga boss, yung kanyang manibela. Ayan o. Na 12 ata ang size nito, maliit kasi siya, na fiber. Ayan, and then crystal ship knob. Ito yung kanyang mga special features way back noon nung sumasali siya sa mga shows. Ayan. And then yung kanyang mga gauge. Ayan, nandito siya sa gitna. Okay. Overhead na napakasimple lang mga boss. Ito, side wings niya meron din siya para sa speaker. Ayan, sa 6.5. Okay. Ang 6.5 niya is JBL. Ayan mga bossing. Ang head unit is Pioneer na lang. Dati alam ko ang head unit nito is yung ano, 2-din, naka 2-din to dati. Ngayon hindi na. And then ito may monitor pa siya oh. Syempre yung sunroof mga bossing, andito pa rin. Kailangan iangat na siya ngayon konti. Yun, kailangan na siyang iangat mga bossing. Ayan. Hindi naman na ata tumutulo to sir no? May tulo pa rin. Ayun. Ayun. So tumutulo na siya, meron na siya dyan. May bulok na sa parte na yan. Ayan. So may sunroof, gumagana pa rin siya mga boss. Ayan. Siyempre dito tayo sa kabilang side naman ng kanyang mga molye. Ayan. So silipin natin sa pinakababa yung kanyang differential mga boss. Ayan. Naka-chrome din yan. Kaso medyo madumi lang. Ayan, ayan. Kung makikita nyo mga bossing, ultimo mga molye, bawat isang dahon yan, pinaka-chrome nila mga bossing. And then yung stabilizer din sa likod, naka-chrome din yan mga boss. Ayan. So actually, ito is magiging project jeepney na nung bago may-ari niya. Ayan. Okay. So actually, napaka-nostalgia nitong unit na to sa akin. Ayan. Solid na solid yan mga boss. Ang auto bumper is nabubuksan pa rin mga bossing. Ayan o. Ayan, so kumbaga isa ito sa mga naunang gumawa niyan. Ayan, kumbaga legend na mga bossing. Dito tayo sa loob mga boss. Syempre checkered yung kanyang flooring. Ayan. Yung upholstery medyo mapusyaw na yung mga kulay pero unti-untiin lang din to. Okay. And then welcome aboard syempre ayan, sa kanyang isang sub nito nung mga way back nung sumasama pa ako sa mga car show nito. Alam ko is 4 na JBL. Tapos Ryan audio na ampli, tsaka Sound Magus na mono. Yun ang gamit na ito dati, pero ngayon ang nakalagay na lang is yung, hindi ako nagkakamali, Ryan audio na lang, tapos isang perasong JBL na sub na lang. Ayan, okay. And then syempre ito ang alam ko nag-setup naman nito si slider audio, hindi ako nagkakamali. Ayan, kasi medyo matagal na rin mga bossing since ano pa to, totoy pa ako, parang binata pa ako nung sumasama ako dito. Ayan, 2010, 20 hanggang 2013. Ayan, so maraming napagdaanan din tong unit na to. Ayan, okay, so silipin natin ulit kung ano meron dito sa loob. Yung burara na nakalagay dito is hindi pa rin nawawala. Ayan, okay. So dito tayo sa kabila. Ayan o, meron pa rin. Yung kanyang single seater, alam ko ito is dalawang Recaro to. Recaro ba o Sparco? Parang ganon. Kaso ngayon pinalitan dahil naging pambiyahe na lang ata siya. Okay. And then, ito yung kanyang monitor. Parang alam ko hindi na rin bumababa. Ito yung kanyang monitor mga boss, hindi na siya bumababa ata. Parang may stock na din. Ayan. Napaka solid ng unit na to pag ito yung naibalik alindog mga bossing. Bossing, hindi ko pala nasabi, pahabol lang.
yung bumper nito is naangat mga bossing. Ayan. Kaso wala na yung mechanism niya, yung motor niya dun sa pinaka bumper niya. Pero sila yung unang nagpauso ng bumper na umaangat dito sa Cavite, sa mga gawang Cavite. Ayan. So nawala lang siya. Ayan mga bossing. Dito siya nakalagay. Ayan, may bracket. Ayan. So wala na rin siya. Pero soon baka lagyan ulit since meron ng abang na bracket mga boss. Ayan. Okay. Ayun mga bossing, naipakita ko na sa inyo kung ano yung ito na yung huling silip natin kay Borara bago siya ma-makeover dahil ito is alam ko ipapa-makeover at ipapa-refresh ng kanyang bagong owner. Ayan. So, abang-abang lang baka bukas makalawa kasama na to sa mga shows mga bossing, sa mga upcoming car shows na darating. Ayan. So shoutout nga pala sa lahat ng mga nanood sa akin since day one at sa dating owner nito na sila Pastor, tsaka si Ma'am Christine at saka si Boss Charlie Asi na ngayon alam ko nasa abroad ko si Boss Charlie. At shoutout din sa lahat ng mga naging tropa dito. Ayan. Okay, sa mga lalo na do sa utak nito. Isa sa mga utak nito bukod kay Boss Boyet ng Milwaukee, syempre si Boss Jason Woodstock. So isa rin siya sa mga nagbihis nito. Ayan. Okay. So si Barok alam ko may naiambag din pero hindi ganun karami. Actually talagang sila Boss Jason, dahil sila Boss Jason ay naging tauhan ng Milwaukee way back noon sa Milwaukee Motors. Ayan. Kaya usually si Boss Jason is lagi lang nandoon. Kaya naka hands on sila dito way back noon. Ayan. So maraming salamat. So abangan na lang natin to sa susunod na episode ko sakali kung ano man magiging itsura nito. So maraming salamat. Please like and subscribe.